Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Inanunsyo ng DOE, Department of Energy, na Secretary Garin. Itong si Secretary Garin, inanunsyo niya na kinansila na nila ng DOE mula 2024 hanggang last year, 2025, ang aabot sa 24,000 megawatts na kontrata dito sa Solar Philippines na korporasyon ni Leandro Libeste. Halos 12,000 megawatts na mga kontrata ng Solar Philippines kung saan ang founder ay si Congressman Leandro Leviste terminated na ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Winakasan na o terminated na ang halos 12,000 megawatts na kontrata na nai-award sa Solar Philippines noong 2024 at 2025 na itinatag ni Congressman Leandro Leviste. Ito ay kay Energy Secretary Sharon Garin ay dahil sa kabiguan itong tumalima sa contractual obligations. Sinabi ni Secretary Garin na nasa 24 billion pesos na penalty at financial obligations ang kanilang hinahabol. Nanindigan ng kalihim na ang nais nila ay mga lehitimong investor lamang kaya't ginagawa nila ang paglilinis at mga tamang proseso. Wala pang pahayag ukol dito sa Leviste. Bakit nila kinansila? Wala naman daw nangyayari. Hindi naman daw nagagawa. Hindi naman nagagawa. Kaya sabi ng DOE, kinansel na lang nila. Kasi ito kasing solar energy, isa ito ngayon sa dinidevelop na sources ng power at enerhiya. Kaya yung mga nag-i-invest diyan sa sa industriya na yan ay binibigyan ng duelo ng DOE. Lalo pa yung mga binibigyan ng franchise. Kapag binigyan ka ng franchise, malaking pabor yun na binigay sa iyo ng gobyerno, pinagkatiwalaan ka. Kasi yung mabigyan ka ng franchise, malaking bagay yan. Hindi naman lahat nabibigyan ng franchise. Privilege lang yan. Pero dapat yung privilege na yan, binabawi mo naman ng pagsunod sa commitment mo. Parang binigyan ka ng franchise na i-develop ang solar industry para masuplayan ang pangangailangan ng power at energy, lalo na ng mga malalayong lugar sa bansa. O ngayon, itong si Leandro Libeste, linakad ng kanyang ina na mabigyan ng franchise, legislative franchise yung negosyo niya. Malaking pabor yun. Napirmahan ni Duterte yan noong 2019. Ay ngayon, wala namang nangyayari, ilang percent lang, 2% lang daw yata sa total na mga kontrata na kinuha ng kumpanya o korporasyon ni Libeste. Kaya ang ginawa ng DOE, Department of Energy nitong 2024-2025, kinansel yun. Kinansel na. Ngayon, may nakalagay kasi diyan sa mga permahan na yan, may mga bonds yan na performance bonds na talagang gagawin mo yung mga kinumit mong kontrata ay hindi niya natupad. Ngayon, sisingilin umano din ito ng penalties. Sisingilin ng penalidad. Itong si Leandro Libeste, yung korporasyon niyang Solar Philippines, sisingilin ng aabot sa 24 billion pesos na penalties. Tama lang yan. Dahil hindi mo sinunod ang commitment mo sa kontrata sa gobyerno. Aside sa kinansel yung 24,000 na kontrata, megawatts, 24,000 megawatts na kontrata, ipipenalize din, hahabulin din itong si Libeste na magbayad ng penalty hanggang sa aabot sa 24 billion pesos. Yan. Matindi yan. Kaya ang daming problema ngayon nito ni Libeste. Unang-una, yung ombudsman iimbestigahan. Ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iimbestigahan na po ang franchise violations ng energy firm na ang founder ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
Yung Kamara, iimbestigahan din. Itong DOE, kinansel na yung kontrata sa kanyang solar business. The promise of clean power falls short as the Philippines' largest solar pipeline ends with a bill, not a breakthrough. The Department of Energy announces 24 billion pesos in penalties against Congressman Leandro Levisa's Solar Philippines after terminating more than 11,000 megawatts of contracts for failing to meet production commitments. Energy Secretary Sharon Garin says the penalties cover performance funds, contractual obligations, and other financial commitments. She says the company fails to respond to official notices and fails to renew required performance bonds. The move follows findings that Solar Philippines fails to deliver nearly 12 gigawatts of renewable energy capacity despite repeating warnings from the DOE. At pagbabayarin pa siya ng 24 billion pesos na penalties. Yan ang mahirap kasi kay Lebeste. Okay naman yung lumaban ka sa korupsyon tulad ng ginagawa niya. Ang problema, pili na nga lang ang linalabanan niya sa korupsyon, hindi niya linalabanan yung Duterte kasi DDS nga siya. Ang problema pa, kahit siya, may sarili ring katiwalian. O ito na yun. linalabas na rin yung katiwalian niya. At ang matindi dito, Ombudsman, Kamara, DOE, pinapanagot siya ngayon. Sigurado, lalakad niyan si Loren Legarda, Senadora Loren Legarda. Lalakarin yan na arigluhin niyang problema ng anak niya. Tinulungan niya yung anak niya nung naglalakad ito ng franchise. O ngayon naman, tutulungan na naman niya ni Loren. Pero para matulungan niya yan, lalapit na siya niyan sa Malacanang. Kasi Malacanang lang makakapatigil dyan sa DOE. Malacanang lang ang makakapatigil dyan sa Kamara. Malacanang din makakapatigil sa Ombudsman. Kahit sabihin pa ng Malacanang na hindi kami nakikialam sa ganyan, sino maniniwala dyan? Anyway, abangan natin ang susunod na kabanata dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.